Lumipas ang mga taon. Yung mga tuhod na may gasgas na balitan ng mga uniformeng plansyado. Pero kasabay ng pagtangkad nila, tila tumangkad din ang pader sa pagitan nilang dalawa. High school na sila. Dito ko na nakita ang dahan-dahang paglamig ng apoy. Si Beatrice nagsisimulang sumama sa mga popular girls, habang si Ivory nanatiling tapat sa mundong binuo nila sa ilalim ng puno. Isang hapon sa tapat ng gate, doon ko naramdaman na ang forever ay nagsisimula ng magkaroon ng hangganan. Bea! Dito! Kanina pa kita hinihintay. Akala ko ba nauna ka na? Ivory! Bakit andito ka ba? Di ba may practice kayo ng volleyball? Wala! Kinansila ni coach. Oh, binilan kita nito, yung paborito mo. Sabi na tayo umuwi. Gusto ko sanang dumaan tayo dun sa puno. May nakita kong bagong sketch na gusto kong ipakita sa'yo. Ivory, ano kasi, may pupuntahan pa kami ni Sarah. Mag-aaral kami para sa exam sa math. Siguro, mauna ka na lang. Matt, pero di ba sabi mo kagabi sa text, tapos ka nang mag-review? Isang oras lang naman, Bea. Miss ko na yung kwentuhan natin simula nung naging officers kayo sa club. Parang hindi na tayo nagkakausap ng matagal. Ivory, please, wag dito. Pinapunod tayo nila Sarah. Tinatanong nila kung bakit laging marwa pa sinusundan. Sabi ko magkapit-bahay lang tayo. Magkapit-bahay? Yun lang? Bea, halos sa bahay na namin kayo tumira nung bata tayo. Yun ang sasabihin mo sa kanila na magkapit-bahay tayo? Hindi naman sa ganon. Pero iba na kasi ngayon, Ivory. Ang dami nagsabi na ang weird daw kasi masyado tayong dikit na baka raw kung ano to. Ayoko maging usap-usapan sa school. Gusto ko lang maging normal. Normal? Ang ibig mong sabihin ang pagiging magkaibigan natin ay hindi na normal? Dahil lang ba to sa sinabi ni Sarah? Bea, ako to si Ivory. Yun na nga ako sa'yo sa ilalim ng puno. Ivory, mga bata pa tayo nung ginawa natin yung mga pangako yun. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang mundo. Masyado tayo naging kampante sa maliit nating bakuran. Pero ngayon, kailangan ko ng humanap ng ibang lugar. Pauna na ako. Huwag mo na akong hintayin bukas. Sige, mag-aral ko yung mabuti. Ingat ka, Bea. Doon ko unang nakitang nadurog si Ivory. Hindi sa isang malaking away, kundi sa isang maliit na pagtatanggi. Yung juice na binili niya, naiwan sa basurahan sa tapat ng gate. Kasing lamig ng pakikitungo ni Beatrice. Ang hirap, no? Yung tipong dati mong kakwentuhan sa lahat, ngayon ay kailangan mo nang hingan ng permiso bago mo lapitan. Dito nagsimula ang katahimikan. Ang katahimikang dahan-dahang papatay sa ligaya na inukit nila sa puno.